At dahil sabay sa Christmas rush ang transport strike, kamustahin natin ang uwian ngayong gabi. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Itong Monumento Caloocan ay isa sa mga convergence point ng public transport at ng mga commuter na tumatawid ng Quezon City at ng Kamanava. At isa ito sa mga lugar na nag-participate sa transport strike. Kaya dito natin binabantayan ang impact sa rush hour ng unang araw ng Tigil Pasada. Nabahala mga commuter sa balitang may Tigil Pasada simula ngayong araw. Pero tuloy siyempre ang iba't ibang mahalagang lakad ng mga pasahero dito sa monumento mula estudyante, empleyado at mamimili. Lalo't sentro rin ng komersyo ang lugar na ito. Nagtitinda po ako ng ito. At hindi pwedeng huminto. Hindi po, kasi may pamilya po akong binubuhay at saka may mga anak po akong nag-aaral. Nagbalak na po ako mag-grab or mag-angkas para makapunta po sa school. Pero nangyari ba yung fear mo? Hindi naman. Kamusta ang biyahe mo ngayon? Okay lang po. Parang hindi ko nga po naramdaman. Nag-worry ka ba doon sa balita na may Tigil Pasada? Hindi naman po. Bakit? Sanay naman po kasi ako mag-commute. So anything naman na possible daanan, kaya namang gawan ng paraan. Hindi naman nangyari ang akala nilang agaw-agawan ng masasakyan kahit may pasok sa mga paaralan at opisina. Tapos ramdam pa ang Christmas rush. Marami kasi sa mga tsuper ng jeep hindi sumali sa Tigil Pasada. Hindi ka sumama sa Tigil Pasada? Hindi po. Bakit? Kailangan po kasi ng ng panggastos. Kahit naman anong gawin namin, wala na kami magagawa dyan. Yan ang gusto ng gobyerno eh. May magagawa pa kami sa gobyerno. Kahit sa Muñoz at Pantrangco sa Quezon City, bumiyahe rin ang mga tsuper. Kamusta ang mga bilang ng pasahero? Ganun pa rin, normal lang. Normal lang, hindi nyo naramdaman ang epekto. Hindi. Ba't hindi ko kayo sumama dun sa strike? Walang- Tigil Pasada? Walang sinabi yung Pangulo namin eh. Pero hindi raw ibig sabihin na wala silang pake sa ipinaglalaban ng piston at sa banta ng modernisasyon sa kanilang hanap buhay. Ano plano nyo pag January 1? Wala na, tambay na lang. Talaga? Malamang. Wala naman ako ibang hanap buhay kundi magmaneho. Sa 600 bus na ikinasa ng MMDA para magbigay ng libreng sakay, 46 lamang ang dinispatch para sumaklolo sa mahigit 1,000 pasahero sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Ang salasalabat at abalang-abalang babaan at sakayan dito sa monumento ay pangkaraniwan lamang at mismong mga local enforcer nagsasabi niyan. Pangkaraniwan din ngayong nalalapit na ang Pasko. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.